Alam nyo ba ng narcissist ay mahilig makipagkaibigan sa mga pangit o sumama sa mga grupo ng mga pangit? Yan ang kanilang habits. So bakit nga ba gusto nilang sumama sa mga pangit? Ito ay dahil sa kapag pangit ang sinamahan niya, basically siya yung pinakamaganda doon. O kaya kung hindi naman siya kagandahan at sumama siya sa pangit, edi ang mangyayari doon, siya yung pinakamaganda doon. O siya yung may itsura. So in that way, siya yung center of attraction. Gustong gusto ng narcissist yun. So siya yung center of attraction. Siya yung ika nga ay sa kanya nakatutok yung spotlight. Pansinin nyo sa mga college campuses or nung high school kayo or kung may mga nanonood dito mga teenagers, pansinin nyo, yung mga narcissistic na mga kababaihan o narcissistic na lalaki, ang kasama niya mga pangit. Sa TikTok, mapapansin nyo yan, pagka may mga sumasayaw na grupo, nasa gitna yung maganda na narcissist na nagagaganon. Alam na alam ko pag tinignan ko yung yung mga TikTok yung sa mga grupo, napapansin ko na narcissist agad yung nasa gitna o yung masyadong magalaw o maggalaw-gaw yung masyadong ma-moves. So basically pangit yung nasa kaliwa at nasa kanan siya nasa gitna. Pansinin niyo yan. At yun ay planado niya. Yung paggagawa ng TikTok na yung planado niya yun. Siya yung nasa gitna. Parang humanap siya ng backup dancer ng mga pangit. Pero actually, itong mga pangit na ito, mga kaibigan niya ito. Pansinin niyo sa mga, yung mga grupo-grupo, yung mga tropa-tropa, no? Yung mga narcissistic, sila yung magaganda, tapos ay karamihan doon mga pangit. Halimbawa, 10 grupo yung magkakaibigan, dalawa doon narcissist or isa doon narcissist, siyam na pangit yun. So, ganun yung nangyayari doon. So, napakadaling makadetect. So, the reason why ito ay nangyayari, it's because gusto ng narcissist na siya yung center of attraction. Nasa kanya yung spotlight, siya yung sikat, siya yung pinapansin, siya yung, kumbaga ay, siya yung nakakakuha ng mga papuri. O, syempre, pagka halimbawa magkakasama kayo, bawa narcissist, may narcissist doon, syempre, ang papansinin doon yung narcissist. So, tuwan-tuwa siya doon. Ang mangyayari kasi diyan, pag sumama siya sa mga magaganda, sa mga matatalino, mga magaganda, na masasapawan siya eh. So, hindi niya gusto yun. Ayaw niya na nasasapawan siya. Kaya ang ginagawa niya, kapag karamdam niya na magaganda yung mga kasama niya, mga pogi yung mga kasama niya, halimbawa, o kaya mga matatalino, ang gagawin niya, alis siya doon sa grupo. Kasi nai-insecure siya doon sa mga kasama niya. Hindi niya kaya tibagin yung mga kasama niya. Ang nangyayari, siya yung parang naiitsapwera, no, na-outcast. Ayaw niya na na-outcast. Kung ordinary siya doon sa grupo, aalis yan. Sa company, ganun din. Usually, sa company, ganyan din nangyayari. No? Basically, kung pagalingan sa company ang labanan, sasama yan sa mga ulaga. Yung mga mahihina, mga weaklings doon sa company. Para ang datingan niya, siya yung pinakamagaling doon sa company, sa grupo na yon sa company. No, siya yung star. Siya yung pinapansin. So, yun yung logic kung bakit ganun ang nangyayari. Pansinin nyo yan. Common na common yan ako. Hindi nyo lang napapansin yan. We are surrounded by narcissists na sumasama sa mga pangit. Kaya kung meron kang kaibigan na pansin mo na ganun ang ginagawa, no, sumama sa mga pangit, no, at nagpasikat, gusto lagi siya ang pinapansin, comment down below. See you in my next content. Bye for now.